Welcome po mga kakuya, nagbabalik no, Jonathan TV Vlogs no. So bago ang lahat po mga kakuya, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. So napakaganda po ang ating topic natin po today po mga kakuya about ito, sinong church fathers na ito ang kauna-unahang lumipinsa sa mga imahen o icon ng ating inang simbahan, lalo na po sa icon ng ating Panginoong Hesukristo po mga kakuya no. Welcome po mga kuya, ako yung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs, nagbabalik no. So ating wag na natin patagalin po mga kuya. Sino itong kaisa-isang church fathers po mga kuya, ang kauna-unahang church fathers na dumipinsa sa mga icon o mga images po mga kuya sa ating inang simbahan. So kung ngayon ay marami na mga Catholic Pitdipender na dinipinsa dito, turo at lalo na po sa mga imahin ng ating inang simbahan, mayroon na pala mga sinaunang church fathers natin na talaga siya ang kauna-unahang talagang dumipinsa sa aral, lalo na po sa pagdating sa mga larawan ng ating inang simbahan. Walang iba kundi si St. John Damascus sa taong 675 hanggang sa 749 AD. Kilala bilang unang dakilang dipinsa ng mga imahin, no? Ito yung tinatawag na icons po mga kakuya. Ito yung tinatawag din siya ng Doctor of the Church, no? So, tinuturing the Father of Icon Veneration, no? So, ano ang kanyang ginagawa? So, napakaganda po mga kuya. Ano ang kanyang ginagawa po mga kuya? Sumulat siya sa Apologia against those who decree holy image, no? Isang dipinsa ng paggamit ng mga religious image laban sa mga icon class ng mga sumisira o tumututol sa mga imahin, no? So, kalawa, ipinaglaban niya na ang mga imahin ay hindi pagsamba sa bagay, no, kundi pagpaparangal sa Diyos na kinakatawan, no, kinakatawan ng imahin nito, no? So ang ikatlo, gumamit siya ng biblical at theological reasoning. So gumagamit siya, no, talagang siya na nakipaglaban na para sa sinaunang panahon niya po mga kakuya, no, sa taong 675 AD, no, sa taon na yan na talagang sobrang tagal na po mga kakuya, no. Gumagamit siya ng mga biblical at theological reasoning. Una, ang Diyos ay nagpakita sa pamagitan ng pisikal na anyo kay Kristo, no? So, mababasa naman natin sa saan daw gumagamit siya po mga kakuya, sa John 1 verse 14, no? Kung nagkatawang tao si Kristo, maaari rin siyang ipakita sa larawan, no? Kung nagkatawang tao daw si Kristo, maaari rin siyang ipakita sa isang larawan, no? So ang pangatlo, the honor given to the image passes to the prototype, no? Prototype. So sa kanyang turo, no? So sa kanyang turo po, hindi sa akin turo, sa kanyang turo, no? Anong sabi niya? I do not worship matter, I worship the creator of matter who become matter for my sake, no? So si John of Damascus against the icon last, no? So sa kanyang icon class po mga kakuya. Sa historical context, no, so sa kanyang sa historical context sa panahon na ito ng icon class ang 8th century, no, isang kilusan sa Eastern Church na tumututol sa paggamit ng mga religious image. So sa panahon pala niya, mayroon na talagang tumututol. Mas more pa ngayon sa panahon natin, lalo na Iglesia ni Cristo at marami pang iba. Na talagang marami sa hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa talagang tumututol sa mga ating mga imahin, religious images po natin. Pero sa unang panahon, no, sa mga church fathers natin na pinagtanggol na pala ito. Lalo na po ito si St. John of Damascus po mga kakuya, no. Ikalawa, si St. Damascus, kahit hindi isang bishop kundi isang monk, no? Isang monk pala ito ay tumindig sa katotohanan ng tradisyon at pinoprotektahan, no? Pinoprotektahan ang pananampalatayang Katoliko. So, yan po ang kanyang ganyan po ang kanyang historical context po mga kakuya. Talagang sa panahon niya, dinipinsahan niya po mga kakuya talaga. So ano ang naging resulta po mga kakuya sa kanyang time na yun, sa kanyang panahon, no? Ang kanyang turo na ang nagbibigay batayan sa Second Council of Nicaea, no? Sa kanyang turo pala, yan ang batayan naging sa Council of Nicaea sa taong 787, no, AD, na nagpatibay sa paggamit ng mga imahin
sa simbahan, no? Talagang sa kanyang pagtuturo, no? Sa kanyang pagtuturo po mga kakuya, ginamit ng second Council of Nicaea sa taong 787 na pinagtibay talaga, no? So doon pinahayag na ang paggalang sa mga imahe ay legitimate, no? And ancient na tradisyon ng simbahan, no? So talagang pinagtibay ng Nicaea, no? Talagang wala na tayong magagawa dahil nga pinagtibay na, ibig sabihin pwede gamitin. Ganun kapangyarihan ang ating mga lalo na po kapag nag-declare na ang ating inang simbahan, no? So sa ating summary, sino ang unang defender ng imahe ng Church Fathers? Na si Saint John Damascus, no? Sa taong 675 hanggang sa taong 449 AD, no? So ang kanyang ang kanyang gawa dito sa kanyang apologia, no mga kakuya, against against those who decree holy image, no? So sa kanyang ang kanyang epekto niya na naging pundasyon po mga kakuya, naging pundasyon ng Council of Nicaea the second sa taong 787, no? So talagang yan ang naging batayan po mga kakuya. Diyan pala kinukuha the Council of Nicaea, the second na Council of Nicaea po mga kakuya. Diyan pala kinukuha sa pamagitan ng si Saint John Damascus po mga kakuya, no? So dito bakit niya dinipinsan? Kaya nga kanina sinasabi natin po mga kakuya, dahil sa mga maraming heresy, dami talagang tumututol nito. Kaya nga sa kanyang panahon talagang tumitindig siya na hindi bawal ang paggamit ng mga icon, no, mga images, lalo na po pagtungkol sa mga larawan ng ating mga santo, larawan ng ating inang simbahan, kumbaga. Dahil sa pagkatawang tao ni Kristo, ito yung tawag na incarnation, no? Kaya nga sa pangunahing argumento ni St. John po mga kakuya, kung si Kristo ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi na bawal iguhit ang kanyang larawan. So therefore, ang kanyang pananaw talaga, kung ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi na po bawal po iguhit ang kanyang larawan. Siguro kung ang bawal, ang Kristo ay hindi nagkatawang tao, tapos iguhit mo, yun siguro ang bawal. Pero sa kanyang argumento dito, kung si Kristo ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi na bawal iguhit ang kanyang larawan, no? So ang paliwanag, dati pinagbawal ang mga larawan ng Diyos dahil walang nakakakita sa kanya sa Exodus 20 verse 4. So ito palang malalim ang dahilan niya. Ibig sabihin, kung iguhit mo ang larawan ni Kristo nung hindi pa siya nagkatawang tao, yun ang bawal kasi nga hindi pa daw nakita ang Diyos, no? Anak ng Diyos, kundi si Kristo. No, so sa panahong nagkatawang tao na siya, pwede na daw iguhit. Ayon po yun sa paninindigan. No, grabe, no, si Saint John Damascus po mga kakuya. Ikalawa, ngunit sa bagong tipan, ang Diyos ay nagpakita sa katawang tao kay Jesus, no, sa Juan 1 verse 14. No, kaya maaring iguhit ang Diyos sa pamagitan ng larawan ni Kristo dahil siya ang naging totoong tao, no? So ang ikalawa, dahil sa paggalang, hindi pagsamba. Dahil sa paggalang at hindi pagsamba, ang pangaral sa larawan, no? Ang parangal sa larawan ay hindi para sa material na bagay, kundi para sa orihinal na kinakatawan nito. So, paliwanag niya, hindi sinasamba ang mga imahe bilang Diyos, no? Ikalawa, ginagalang ito dahil kinakatawan nito si Kristo, ang mahal na birhen o mga banal. Ikatlo, tulad ng paghalik sa larawan ng mahal na buhay, sa mahal mo sa buhay, hindi ito idolatria kundi paggalang. So yan po ang tindig niya po mga ko. So ibig sabihin, may na pala tayo, may defender sa tao sa time na sa ating mga church fathers, mayroon nakipagdigma, nakipaglaban talaga, no, sa mga irehisiya na hindi na maraming tumututol. Kaya siya na tumayo talaga bilang defender ng simbahan. So grabe, no. Kaya tayo mga Katoliko, blessed na blessed talaga tayo dahil may mga church fathers pala na tayo noon na talagang tumindig na, no, at nakipagtalakayan na, talagibakbakan na po tungkol po sa aral ng ating inang simbahan. So ikatlo, dahil ang imahin ay para sa pagtuturo at pagpapaalala. So ang mga imahe ay Biblia ng mga hindi marunong bumasa. So ayon sa kanya daw, ang mga imahin daw ay isang ituring Biblia, no, sa mga taong hindi marunong bumasa sa pamagitan lang daw itong mga imahin para sa mga pagtuturo at pagpaalala. So grabe, no? Grabe ang ginawa niya dito mga kuya, mga paliwanag na, ma-inspired talaga tayo. Marami tayong mapupulot dito. So
Ang paliwanag niya, sa panahong maraming tao ang hindi marunong magbasa, no? Ang mga larawan at imahen ay tumutulong iparating ang mga aral ng pananampalataya. So, sa panahon talaga niya po mga kuya, wala talagang marunong magbasa. Di katulad ngayon sa atin, marami tayong mga Bible scholar at matatalino na at high-tech na tayo. Sa panahon nga niya, talagang walang mga hindi marunong bumasa at talagang ang iba umaasa na lang talaga sa mga imahen, no? Grabe, no? So, kaya hindi natin pwede ikumpara noon sa ngayon sa magkaiba talagang panahon ngayon kasi mga high-tech na di katulad noon na talagang mga tao ngayon, mga inosente, no? Talagang ang iba hindi talaga marunong bumasa sa pamagitan ng mga imahen doon, parang Biblia, tinuturing parang Biblia na, no? Kaya dahil nga sa pamagitan ng imahen, no, at natuturuan sila. So, ikalawa, ginagamit ito upang ipakita ang buhay ni Kristo, ang himala at mga turo na paraang maintindihan ng lahat. So talagang kaya nga may maimahin, yun palang paraan nila para maintindihan ng tao na si Kristo ito ang nagkatawang tao, itong si Kristo, no? So sa pamagitan ng imahen ay talagang maintindihan na sa mga taong nakikinig na hindi naman talaga marunong bumasa. Sa pamagitan ng mga imahen na yon ay talagang para ka na rin nagbasa ng Biblia, no? Kaya dahil nga sa pamagitan ng mga imahen, no? Dahil laban sa heresiya ang aikulasam, no? So ang aikulasam kilusan laban sa mga imahen. Talaga biro na talaga itong mga sa mga katulad natin ngayon, sa panahon natin ngayon, marami din. Lalo naman sa mga anti-Catholics na talaga allergy sa larawan, pero hindi sila allergy sa kanilang larawan, sa kanilang mga founder. Pero sa imahe ni Cristo at Mahal na Birhen Maria, allergy talaga. So magtaka na kayo, baka yan mga yan ay napuposes na dahil ang demonyo takot talaga sa mga imahen ng mga banal, no? Tandaan niyo yan. Ay nagmula sa maling paniniwala na hindi tunay ang pagiging tao ni Kristo o na mga material na sa mundo ay masama. No, sa ikalawa, ipinagtanggol ni St. John ang imahen upang ipagtanggol ang kabuuhang katotohanan ng Kristyanismo na ang Diyos ay pumasok sa mundo ng materya, no? So talagang grabe si St. John talaga po mga kagoy, no? Grabe matindi yung mga kanyang mga turo, no, sa sinaunang panahon po mga kakuya. So may quote pa pala siya mga kakuya. Ating babasahin na kanyang quote mula sa kay St. John Damascus, no? Anong sabi niya? I do not worship matter. Ito yung sinasabi niya mga kakuya. But I worship the creator of matter, no? Who become matter for my sake, no? Grabe ang kanyang quote na. Yung dyan palang galing yung quote niya po mga kakuya, si St. John Damascus, no? So may mga Bible verse ba na ginagamit si St. John po mga kakuya na nagpapahayag at nagtuturo siya po mga kuya, no? So sa kanyang mga talk, no? Sa kanyang pangangaral, no? Ginagamit ito niya si Juan, ginagamit yung mga Bible verse ito sa Juan 1 verse 14. At ang salita ay naging tao at tumahan sa gitna natin, no? So ito ang pinakapundasyon ng depensa niya, no? So ginagamit niya pala ang Juan 1:14 po mga kakuya, no? Talagang ginagamit din natin ngayon ito, no? Talagang ang salita ay naging tao at tumahan sa gitna natin. So sa talagang dito talagang mga anti-Catholics ginagamit ito, yung salita daw ay nagmula sa Ama kaya kasama ang anak sa creation. So talagang mga ganitong mga pahayag nila wala, pero ginagamit ito ni St. John Damascus, Juan 1:14, no? Ito ang pinakampundasyon ng depensa niya, no? So dito ikalawa, dahil si Kristo ay nagkatawang tao, no? Maaari na siyang ipakita sa larawan. So yan po yung kanyang pinakaturo na pundasyon. Dahil si Kristo ay nagkatawang tao, maaari siyang ipakita sa larawan. Diyos na naging tao, Diyos na maaari ng iguhit. Hindi ko inilarawan ang di nakikitang Diyos, kundi ang Diyos na naging tao. So grabe, no? So ang paliwanag niya talaga tama naman, no? Hindi pwede iguhit si Kristo nung time na hindi pa siya nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao na siya at nakita at nahawakan, nakasama ng mga apostol, pwede na siya iguhit dahil nga na tumahan na sa gitna natin. Ibig sabihin, nakikita. So sa mga pinagbawal nga ng Diyos, yung mga gumuguhit ka na hindi naman, kaya nga dito natin malalaman talaga, palaliman pa natin, ibig sabihin mga Diyos-Diyosan na rebulto, yung mga bang gumuhit ka pero hindi naman nag-existido, hindi siya tunay, kung baka katang isip yan. Kaya nga sa analogy ko, kapag sinabing Diyos-Diyosan, parang sa truck, no, laruan, no, truck, hindi totoo. Hindi, kung iugnay naman sa tunay na truck, yan ay truck talaga, tunay na truck, naghahakot ng mga basura o ano bang yan. Yan ang ibig sabihin ng icon
at tinatawag na idols, no? So itong topic natin ngayon, icon, no, sa mga tunay na mga imahe na nag-exist dito na hindi siya Diyos-Diyosan, no? Sa yung ganda nga ang kanyang paliwanag. Ikalawa, gumagamit din siya, ginamit niya ang Colossus 1 verse 15. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. No, grabe, no? Si Jesus mismo ay tinatawag na larawan ng Diyos, no? So ikalawa, kung ang Diyos ay nagpakita sa pamagitan ni Kristo, hindi ito idolatria, no? Na iguhit o igalang ang kanyang mga imahin, no? So grabe, sa Colossus po yan, sa Colossus 1 verse 15, no? Sa Exodus 25, ikatlo, sa Exodus 25 verse 18 hanggang 22, no, ang pagpagawa ng mga kirubin sa ibabaw ng kaban ng tipan, no? Gumawa ka ng 2 kirubin na yari sa ginto, no? Una, pinapakita rito na pinapayagan ng Diyos ang paggawa ng mga imahin, hindi upang sambahin, kundi bilang bahagi ng pagsamba at presensya ng Diyos, no? So, grabe, no? So, gumamit si John dito, ito para ipakita ang pag-ukit ng larawan ay hindi automatikong pagsamba. So, yan po ginagamit ni St. John po, mga kakuya. Pang-apat, Josue 7 verse 6. Si Josue ay nagpatira pa sa harapan ng kaban ng tipan. So ito ginagamit din ng mga defender ito sa mga taong tumututol, sa mga anti-Catholics na tumututol sa mga imahin, no, na allergy talaga sila. Ito si ikapat, si Josue 7 verse 6. Si Josue ay nagpatira pa sa harap ng kaban ng tipan, no? Sa tayo, yung pagluhod sa harap ng mga imahin ay talagang binabatikos nila. Grabe, ito si Josue, dumapa talaga, hindi lang pagluhod, no? Isang halimbawa ng paggalang sa presensya ng Diyos sa pamagitan ng pisikal na bagay. No, ikalawa, hindi ito idolatria, kundi tamang disposition. Tamang disposition ito para sa mga para po sa mga Katolikong nag-aaral talaga ng tama, kaya katulad itong mga anti-Catholics, ang alam lang nito ay puro batikos, no? So ang kalima, sa Pilipos 2 verse 6 hanggang 7, bagamat siya ay likas na Diyos, no, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ito. So si Kristo ay nagpakababa at nag-anyong tao, kaya maaring iguhit ang kanyang katauhan, no? So grabe po mga kakuya, no? Grabe yung mga buod ng mga Bible verse na ginagamit, nilipinsahan ang mga imahin. So isa lang yan sa mga ginagamit din ng ating church fathers para patunayan po, mga kakuya, na ang pagdepensa pala sa mga imahin ay meron na tayong unang dumipinsa nito. Walang iba kundi si St. John Damascus po, mga kakuya. So ang kanyang quote, mayroon na naman siyang quote dito po, mga kakuya. St. John may batayang Biblia. If we made an image of the invisible God, no? Sabi niya, we would certainly be in error. But we do not do anything of the sort. We do not error. Ito yung tinatawag na anus mas, as the invisible God become visible in the flesh, no? Sa kanyang base sa Juan 1:14, no? Grabe yung ang kanyang ginagamit po, mga kuya, no? So talagang, so ano ang mga analogy dito po, mga kuya, para mas lalo nating maintindihan. So gumagamit po tayo ng mga analogy patungkol po sa mga larawan, no? Mga analogy ni St. John of Damascus sa mga imahin, no? So gumawa tayo ng analogy para mas maintindihan. Una, larawan ng mahal sa buhay. Sino sa inyo ang walang larawan sa inyong ama o ina na yumao? O yan mga analogy niya. Paliwanag, hindi mo sinasamba ang litrato ng mahal mo sa buhay, pero iginagalang mo ito bilang alaala. Ganon din ang imahin ng mga santo at ni Kristo. Hindi ito Diyos, pero paalala ng may tutunay na Diyos na nagkatawang tao at nananahan sa gitna natin. So, grabe ang kanyang mga analogy po. So, para mas may maintindihan tayo, no? So, bintana o salamin. Ito, ginamit ng analogy ito, bintana o salamin. Ang larawan ay parang bintana o salamin, no? Kung saan natin natatanaw ang Diyos, no? So, ang imahin daw ay hindi ang Diyos, pero paraan upang matanaw natin siya. Parang salamin, hindi ang tunay na tao ang nasa salamin, pero totoong tao ang kinakatawan dito. So, grabe, no? Grabe yung may naintindihan ako rito sa kanyang salamin na analogy po, mga kuya, no? So, ikatlo, dagdagan pa natin, hari at ang larawan nito. So ito, kung ang ginagalang mo ang larawan ng hari, hindi mo sinasamba ang larawan, kundi ang haring kinakatawan nito. So kapag may portrait ng presidente mo o hari, nakatayo
at gumagalang ang mga tao, hindi dahil sa papel o pintura, kundi dahil sa taong kinakatawan nito. Ganito rin ang mga imahe ni Kristo o Mahal na Birheng Maria, ang galang ay para sa kinakatawan nila, hindi sa material na bagay. So grabe yung mga analogy ang ginagamit niya. So pang-apat, sa Biblia ng mga di marunong bumabasa. Sa Biblia daw na hindi daw marunong bumabasa ito. Ano ang mga imahin ay Biblia ng mga hindi marunong bumabasa? Noong panahong maraming tao ang walang kakayahang bumabasa. Sa panahon niya, walang kakayahang bumabasa. Ang mga larawan ang nagtuturo sa kanila ng pananampalataya, buhay ni Kristo, mga milagro, kasaysayan ng kaligtasan. Ito ay para sa edukasyon at pananampalataya, hindi para sa idolatria. So kaya nga napapansin mo mga kakuya sa mga yungib, may mga imahe na kumuguhit-guhit sila. Yun ay talagang hindi kasi sila marunong bumabasa. Kaya ang nakikita nila ay ginuguhit-guhit niya nila. Kaya mayroon nga tayong mga imahin, no? So kaya nga dito nakapagtataka dito sa mga anti-Catholics na ito, no, na talagang pilit talaga nila na talagang ayaw talaga sila ng imahe ng mga banal. Pero meron silang imahe ng kanilang mga founder. Sila nga may mga imahe ng founder. Mas lalo na po tayo, founder ng kataas-taasan mula sa langit, si Kristo. No? So magtaka na kayo kung wala kang imahe ng Kristo, tapos sabihin mo ikaw ay Kristiyano, hindi ka matatawag na tunay na Kristiyano. Kasi kung followers ka talaga ni Kristo, no? Tunay ka tagasunod ni Kristo, may mga imahe ka, may mga remembrance ka. Ibig sabihin, hindi mo kilala yung sinong Kristo kasi wala kang imahe. Ibig sabihin, ang tunay na Kristiyano, no, followers of Christ, yung may mga imahin. Dahil nga yan ang nagpaalala, ibig sabihin, nakita at nahawakan ng mga sinaunang mga apostol, mga sinaunang mga church fathers natin, no, ang Kristo. Ibig sabihin, wala talaga silang koneksyon. Nagpapatunay lang na wala talaga silang koneksyon sa ating mga church fathers natin, lalo na po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo may imahin na mula sa mga apostol at ipinasapasa na mula sa ating kasaysayan ngayon. So talagang mag-aral at magsuri po mga kakuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya. Pro Deo Iglesia po mga kakuya. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. No? 5 lang, Cures, Confession, Adoration, Rosary, Eucharist, and Sacramentals po mga kakuya. Yan ang palagi kong ipopromote para care sa ating spiritual life. So muli, maraming salamat at ingat po kayo palagi po mga kakuya.